sa video na to, first time nga pala akong magpapalit ng battery netong aking Honda Click. At mga tropa kung parehas nyo ako na kahit hindi madalas ginagamit yung mga motor natin, kailangan nyo pa rin magpalit ng battery dahil yung lifespan ng battery ng motor natin dito sa Honda Click halos 3 to 4 years lang yung tinatagal niyan. Kahit na hindi kayo madalas nagmomotor, nadidrain pa rin yung battery natin dahil sa ating panel meron tayong continuous na orasan dito. At once na ma-encounter nyo sa panel yung red signal or yung red na icon, indicator na yon na yung inyong battery ay medyo malapit na siyang bumigay. Kaya huwag nyo nang patagalin pa once na ma-encounter nyo yung red icon dito sa inyong panel, pag-ipunan nyo na yung pagpapalit ninyo ng battery kasi baka minsan or merong time na super emergency dyan sa buhay ninyo and wala kayong magamit na motor dahil hindi nyo ma-start yung motor ninyo. Kagaya ng nangyari sa akin, na-encounter ko meron akong pupuntahan, hindi mag-open yung motor ko and naalala ko meron na nga pala akong indicator na sira na yung battery ko or lowbat na siya. Kapag yung battery indicator ninyo sa panel, kapag bumagsak na siya sa 10 volts or 11 volts at hindi na siya umaabot ng 20 volts, isa na yan sa mga sign na palitin na talaga yung inyong mga battery. Kahit na madalas ninyong ginagamit yung mga motor ninyo, syempre nagcha-charge yung battery kapag ginagamit nyo yung motor nyo, darating pa rin talaga yung time na magkakaroon kayo ng red indicator dyan sa inyong mga panel. Ayun na yung sign talaga na bumabagsak na yung quality ng inyong mga battery. Yung iba nire-repair nila yung battery, nire-refillan nila ng distilled water, yung iba naman nilalagyan ng panibagong acid. Sa mga ibang battery, usually gumagana and sa iba naman talaga na bagsak na yung quality ng battery, hindi na siya magcha-charge kahit na palitan nyo pa ng distilled water or kung lalagyan nyo man ng acid. Kaya mas pinaka-safe na palitan nyo na talaga ng bagong battery yung inyong mga motor. Sa pagpapalit ng battery ng ating Honda Click, kailangan lang natin ng Phillips screw para mai-open natin yung tornilyo dito. Make sure lang na hindi nyo mawawala yung tornilyo na yan kasi hindi nyo mailalak yan. And punasan nyo na rin to, alisin nyo yung mga alikabok. Tutungkabin nyo lang tong part na to para hindi kayo mahirapan mamaya. Tapos dito yung part na yan, angat nyo lang ng konti tapos ipagilid nyo pakaliwa. Nakalock kasi yan para mawala yung lock nya. Tapos may iaangat nyo na yung cover ng ating battery. Ito na yung ating stock na battery. As in, ito pa yung battery nung binili natin yung ating Honda Click 4 years ago. Alisin nyo lang yung screw gamit yung Phillips. Hindi naman napaka-komplikado na itong bagay na to. As in, ganyan lang talaga yung gagawin ninyo. Kayang-kaya nyo tong i-DIY. And once na matanggal nyo yung mga screw, pwede nyo nang iangat yung battery. Kagaya nga ng sinabi ko, linisan nyo din yung lagayan ng inyong mga battery. May mga buhangin-buhangin yan. Isa yan sa magiging factor kung bakit hindi ninyo maisasara ng maayos yung battery cover nyo. Eto nga pala yung brand na stock ng ating battery dito sa Honda Click. Pwede nyong gayahin or same brand yung bilihin ninyo or nasa sa inyo kung medyo may budget kayo, pwede kayong bumili ng mas magandang brand. Ilalagay ko sa description yung link kung gusto nyong bilhin yung kagaya ng binili kong bagong battery. And yung iba naman, yung mga mumurahing battery, yung ginagamit nila, nasa sa inyo din kung ganun yung gagawin ninyo. Pero syempre, pag mura yung battery, possible yon na hindi tumagal sa inyo. Eto nga yung sinasabi ko, hindi nyo may ayos yung battery cover kung hindi ninyo lilinisan or hindi ninyo aalisin yung mga buhangin. Yuasa yung binili kong bagong brand ng battery dito sa ating Honda Click. At eto yung gagamitin natin. Sa pagbili nga pala ng battery mga tropa, merong dalawang klase. Yung ikaw yung maglalagay ng acid at yung merong nakaredy na isasalpak mo na lang. Ako mga tropa, ang pinili ko yung ako yung mag-i-install ng acid para mas matagal yung magiging lifespan kasi kung kailan mo inactivate yung battery, ayun pa lang yung start ng counting date kung kailan mo siya pinakaunang ginamit. Kasi yung ibang mga battery na ready-made na yung isasalpak mo lang, maaaring luma na yung stock nun. At eto, tayo yung mag-activate. Nakita nyo naman, tinusok ko lang yung acid tapos automatic na yan na magre-refill or mailalagay yung pinaka-acid niya.
and mararamdaman nyo umiinit yung kanyang battery dito. Maririnig nyo dito na parang kumukulo-kulo yung inyong battery habang nag-activate yung inyong mga battery. At mga tropa, pwede kayong bumili ng battery charger para dito sa ating battery na to para ma-charge nyo siya hanggang 100%. Kasi yung mga ganitong battery, usually 80% lang yung mga nagiging charge nyan. Kaya naman kailangan natin ng pinaka-battery charger. Sa pag-i-install netong acid, huwag nyo siyang papabilisin, hayaan nyo lang na automatic na lumagay yung inyong acid. At hayaan nyo lang siya sa ganyang pwesto ng mga 20 minutes to 30 minutes para mag-charge pa yung battery natin. At kung meron naman kayong charger mga tropa, same procedure pa rin na ipahinga ninyo yung battery pagkalagay nyo ng acid, 20 minutes to 30 minutes, and pwede nyo na siyang i-charge. Kung wala naman kayong battery charger, same procedure pa rin, pero mga tropa, ipahinga nyo nga ng 20 minutes to 30 minutes, tapos ilagay nyo na yung pinaka-lock nya dito, pwede nyo na siyang gamitin. Optional lang naman yung pag-charge gamit etong battery charger. Kung wala kayong battery charger, okay lang kasi nag-charge naman yung battery natin kapag ginagamit natin yung motor. Ang ginawa ko lang, bumili talaga ako ng battery charger para ma 100% ko talaga yung battery nito kapag isasalpak ko na siya dun sa aking Honda Click. Usually naman kasi yung mga battery na binibili natin ng mga brand new, 80% lang yung nagiging charge niyan, and sa tulong ng battery charger, ma-i-charge siya hanggang 100% bago ko siya magamit. Again, okay lang kahit hindi nyo i-charge kasi ma-charge din yan dun sa inyong mga motor. And kung paano natin siya binaklas, ganun din natin siya ikakabit. Huwag nyo lang din kalimutan na ilagay yung screw natin dito, dapat nakalock siya. Yung negative nasa kaliwa, yung positive nasa kanan. At kung ilalagay nyo na dito sa motor yung battery, yung positive nasa kaliwa na, yung negative nasa kanan. Eto, tignan nyo na lang yung ginagawa ko. At pagkatapos nyan, wala na tayong iba pang gagawin kundi isasara natin yan at subukan na natin kung gumagana na ulit yung ating motor. At naging okay na nga yung motor natin pagkasusi ko, nagkaroon na ng ilaw dito sa ating panel. Nung nakaraan kasi talagang sira na yung battery, walang lumalagay na ilaw dito sa panel. So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sana natutunan nyo kung paano magpalit ng bagong battery sa ating Honda Click. Like, share, and subscribe. Lagi kong sinasabi, see you on the road mga tropa. Chill lang, relax